Ang pag-aaralan po natin today or tonight, title po nito is The Revelation That Changes Man. Sino po rito ang handang mabago? This is the essence of Christianity, tama po ba? Pagbabago. Pagbabago. Pag ayaw mo mabago, kaya nga maraming galit sa Christians eh. Maraming aloof, maraming medyo irritated kapag Christianity. Especially ngayon, tingnan nyo lang. Noong nagkaroon ng wildfire sa LA, naglabasa ng mga Christians. Akalayo mo yun. Ang daming naging proud na Christians. Biglang naging Christian yung mga tao. Makikita mo sa comment section, yan kasi mapapalaan nyo, godless kayo ha. Naging Christian bigla. Nagkakaroon ng basta kami, Christian kami. Ganun lang ba ang Christianity? Kapag may disaster yung iba, nagiging Christian ka? And we should not even be maging happy, maging proud na sila pinaparusahan ng Diyos. Kasi, mind you guys, hindi naman lahat doon demonyo. Marami ding nagsasuffer doon na Christians. At yung paborito nating sineshare na picture na may isang bahay na nasa gitna at may isang church na nasa gitna. Though totoo, na talagang meron pong ganong senaryo na yung bahay niya talagang na-save. Pero yung sineshare po natin mga picture, mga AI generated po yun eh. Na marami ring ibang Christian na nasasaktan, nagsasuffer din. Marami rin pong church na nasunog. So, ang pagiging Kristiyano, hindi lang dahil blessed ka at siya at sila nagsasuffer. Hindi lang po ganun yung pagiging Christian. Ang pagiging Christian, ito po yung sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, kaya po tayo Christian kasi may Christ. Tama po ba? Christian. Kapag naging Robert Chan ka, ibig sabihin, ako yun, may part ako sa'yo, tama ba? Idol mo ako kung ano, Robert Chan ako. may part ako sa buhay mo. O di ba, pag naging Lasallian ka, pag naging Atenean ka, kaya nga may yan eh. Nagiging part ka doon. Now, we are Christian. Napakalaking part ng pagiging Christian, sa pangalan pa lang, is Christ. Now, sabi yan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Isa na raw pong bagong nilalang. All things have passed away. Behold, all things have become new. So the real essence of Christianity is change. Ito hindi tayo tinawag ng Diyos na maging Christian para bantayan yung pagbabago ng katabi natin. Kasi tayo mismo, personally, dapat alam mo sa sarili mo na nagbabago ka. Tama, mali? Yung makikita ng ibang tao, yung makikita ng ibang tao, overflow na yun eh. Kaya hindi mo pwedeng husgahan yung katabi mo na, bakit nakita ko yun, masama pa rin ugali. Hindi mo alam, pero marami ng changes sa loob na nangyayari yan. At pag nag-overflow na yan, lalabas na yan, mag-manifest na yan. Kaya maging busy tayo doon sa talagang magbabago sa loob. Metamorphosis. Parang ganun eh, parang yun yung example eh. Ano ba naman tong insektong to, tamad-tamad, nakakulong sa isang cocoon. Hindi mo alam saan katutak ang nangyayari sa loob nun. Ayun yung parang example eh, new creation eh. Alam niyo po ba na ang caterpillar is different from butterfly? Though doon siya galing, but caterpillar is a different species na pag naging butterfly na yun. Hindi mo na siya pwedeng tawaging caterpillar. Hindi ko po sinasabing magiging caterpillar tayo. Sinasabi ko lang na pag ang totoong na kay Kristo, ito po yan, ini-interpret lang natin yung verse. Ang totoong na kay Kristo raw ay isa ng bagong nilalang. Ikaw mismo makakapagsabi sa sarili mo na bago ka na. Ako, ever since, I've been a Christian since 2006. And I know myself. Hindi niyo kailangan iba't si Pastor pag I know myself. Within me, how
kung gaano kadilim yung pinanggalingan ko, kung gaano ko kasama before, inside. Maaring mabait ako sa labas, dahil sinasabi ko lagi, sa aming lahat magkakapatid, sa aming lahat magpipinsan, ako yung pinakamabait, which is true. Dahil sa amin, ako lang yung taga-awat. Sila taga-bugbog, ako taga-awat. Kaya I consider myself mabait. Sila pumapasok sa mga nagsasayaw na nakaubad. Ako never once. Isa. But hindi ko sinasabi na mas magaling ako sa kanila. No. There is darkness within me then. I know myself. Baka yung nakikita lang natin sa mga katabi natin is just sabi nga lang, is the tip of the iceberg lang eh. Kaya nga si Lord never tumingin sa labas eh. Di ba sabi sa 1 Samuel, yung, hindi ko makalimutan yung strap ko eh, kaya pinalagay ko dun eh. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Diretso ang Diyos tumingin sa puso. Why? Madaling magloko, madaling magkunakurian, but you can never hide what's inside sa Lord. So isang new creation. Becoming a new creation, according to that verse, it requires to be in Christ. Church, hello? To be in Christ. Not just to be inside the church, not just to be a part ng ministry, not just to share verses, not just na sabihin mo lang, ako ay isang Christian. Ang totoong pagbabago pala para maging isang new creation is totoong ikaw ay nakay Kristo. And none of us here can judge anyone. Hindi mo, kahit ako, hindi mo pwede sabihin yun. Hanggang ngayon niya, pinagdedebatihan pa kung si Judas ay nasa langit o sa impyerno. Sino makapagsabi? Diyos lang. Hindi natin alam. Ngayon, problemahin natin yung mga sarili natin. Let's evaluate. Am I really in Christ? Kay Kristo ba talaga ako? Kasi napakadali lang sabihin na tinanggap at mayroon ka ng Kristo sa buhay. It's very dali sabihin eh. Tama mo ba? Ang dali sabihin lang yan. Ang dali rin, sabi ko nga, mag-joke-jokean lang tayo eh. Napakadali lang yan. Pero sabi nga sa mundo, niloloko mo lang sarili mo. Kasi ayun yung pinaka-plumb line natin. Are there changes in your life? Kung wala nagbabago sa buhay mo, baka wala ka talaga kay Kristo. O hindi ito pangudga, pero ito yung logic kung lalagay natin sa logic yun. Tama mali? Dahil ang totoong na kay Kristo ay ang taong may significant changes sa kanyang buhay. Sabihin nga natin, significant changes. Halatang pagbabago. Totoong pagbabago. Ako, testimony ko, ang unang-unang nabago talaga sa akin nung natagpuan ako ng Panginoong Jesus. Hindi ko pinuboast to. Hindi ko rin sinasabi just to inspire. Sinasabi ko na to kasi I know myself. I know myself. Bago ako natagpuan ng Panginoong Jesucristo, napaka-negatibo ng isip ko. I know that. To the point na sinasabi ko nga, sinare ko na sa inyo to, especially sa mga youth lagi, pag nag-preach ako sa youth service. Humihiga ako ng alas 8 ng gabi, nakakatulog ako, alas 12, alauna na ng daling araw. Ganong ka-negatibo ng isip. To the point na walang nakikitang positibo sa mundo. Lahat bad trip. As in, wala na akong tiwala sa lahat ng tao. Sa situation, wala na. Sabi ko, sobrang kadiliman na ng isip ko, hindi na ako kontento sa problema ko. Pati problema ng ibang tao, problema ko na. Problema ng, bakit kasi ganyan yung kapitbahay? Bakit kasi ganyan sino? Bakit kasi ganito? Bakit kasi ganyan? There's darkness. Kaya alam ko sa sarili ko yan eh. Nung natagpuan ako ng Panginoong Jesucristo noong 2006, I know that. Totoo po sinasabi ko, nagbago yung takbo ng isip ko. For the first time in my life,
Nagkaroon ako ng positive thinking. Kaya sabi ko, Lord, ito yung mga dati-dati pa, nung nagsisimula pa lang, Lord, bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang ako natagpuan, God? Kung kailan medyo talagang napariwara na, naiwan ko na yung pag-aaral ko, nasira na talaga. Lord, sana man lang nung medyo bago-bago ako mag-quit, natagpo mo na ako, binago mo na yung isip ko. Masyado madilim eh. Alam mo nung naliwanagan yung isip ko? Nakita ko, dati, rebelde. Kasi feeling ko pinagkaitan kami ng mundo. Galit sa magulang, galit sa even sa mga nagpapaaral, nagpapakain sa amin, galit ako. Bakit ganito lang? Bakit ganyan lang? Pero nung tagpuan ako ng Panginoong Jesus, pumasok sa akin yung, dapat pala naging grateful ako. Ilalaban ko pa yung sana yun, yung hirap. Iba. So yung change, sa isip pa lang. Even sa bisyo. Ang lakas ko magsigarilyo doon. Sabi ko, wala naman akong trabaho, lakas ko mag-yosi. That time, magkano lang Winston? 125. Ngayon, magkano na yosi? 10! Can you imagine that? Totoo. Kasi nagulat ako nung nagpunta kami ng Tagaytay, pinabili ako ng sigarilyo. Isang kaha, binigyan ako 200, isang kaha daw. Dami naman ito. Yung pala, kulang pa pala. Ganun na pala kamahal. Pero sabihin ko sa inyo, kahit na taasan nila ng taasan yan, may bumibili. Pero gusto ko lang sabihin na doon pa lang, alam ko sa sarili ko yun eh. Alam ng lahat naman nag-iose yun, na hindi ganun kadali itigil yun. Pero natigil yun, nawala yun. So alam ko sa sarili ko, there are significant changes in my life. Dati yun. At hanggang ngayon, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Perfection into perfection. Hindi pa tayo perfect, yes. But the one who called us is perfect. And He does not stop sa mga taong nagpapabago. Meron kasi mga taong hindi nagpapabago. Hallelujah. At para magkaroon naman ng totoong pagbabago sa buhay, it requires to have a genuine, totoong revelation about Christ Jesus. Kahit na gaano katagal ka na nagsisimba, kung hindi ka nagkakaroon ng revelation, eureka, kung hindi ka nagkakaroon ng about who Jesus is, hindi ka magkakaroon ng totoong pagbabago sa buhay mo. Hallelujah. Nagiging religious ka lang. Nagiging religious ka pa din. Akala mo okay ka kasi nagisimba ka. Nasa ministry ka pa, whatever. Kahit nabasahin mo pa ang buong Bible 3 times a year. Hanggat walang totoong nagre-reveal sa'yo about Jesus Christ, you will never change. Kaya nga pinadala si Jesus. Sample. Tingnan natin. Sino may kakilala sa inyo dito kay Zacchaeus? Let's follow the story. Lucas 19. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. Gusto ko yung mga ganong mga binibigay ng Bible na na hindi naman kailangan pero sinasabi ng Bible. Si Jesus, wala po siyang ginawa na nagkakaksidente lang. Ay, napadaan ako dito. No! Bawat lakad niya, meron siyang talagang nakatuon. Now, may isang lalaki roon, na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis, chief tax collector. Noong panahon nila, ang mga tax collector ay considered mga evil, mga demonyo. Paano pa kung chief tax collector? Pinuno ng maniningil ng buwis. Tingnan nyo to, huwag kayong kukurap. Sabi sa verse 3, gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus.
Sa dinami-dami ng tao sa pinupuntahan ni Jesus. Jesus is very popular. Sa dinami-dami ng tao sa entourage niya. Sa dinami-dami ng mga righteous na kasama niya. Sa dinami-dami ng mga maraming talagang mga Christian-Christiana na kasama niya. Merong isang makasalanan, chief tax collector, ang may desire na makilala talaga kung sino siya. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. We need to have a desire to know who this Jesus is. Pero dahil pandak siya, at maraming tao doon ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Sa mga gusto talaga na makakuha ng revelation about Jesus, you will not stop. Hindi ka titigil. Pag nagbabasa ka ng Bible, ito yung sinasabi sa mga nagde-devotion sa amin ngayon sa worship team. Kaya maganda yung takbo ng devotion namin ngayon eh. Kasi weekly, iba yung book namin na ide-devotion. Romans. Don't stop until you receive a revelation about Jesus. Pag may nakita ko, revelation. Ano nangyayari sa mga talagang gusto makakilala kay Jesus? Ewan ko sa inyo evaluate na nga natin talaga yung mga sarili natin. Matagal ka ng Christian. Alam mo na lahat to eh. Alam mo na nga yung mga favorite verses eh. Ang tanong, do you really have a desire to know Jesus? Do you really have a desire to know Christ? Or you're just contented? Contented ka lang na, okay na, basta si Jesus ay tinanggap ko, I'm now a born-again Christian, punta ako langit. Pero kaya wala nangyayaring pagbabago sa buhay mo, bago ka. Totoo. Kasi wala ka naman talagang desire to know Him. Gusto mo lang mag-acquire ng knowledge. Now, anong nangyari? Pagdating ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad. Dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Hallelujah. Kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Sa lahat ng talagang nagdi-desire na magkaroon ng revelation about Jesus, makilala siya. Sabi niya, call unto me and I will answer you. Mga bagay na hindi mo raw alam. Hindi po mahirap makilala ang Panginoong Hesukristo. Kahit Old Testament yung binabasa mo, sabi nga doon, in Old Testament, Jesus is concealed. But in the New Testament, Jesus is revealed. Marami, kahit nasa Old Testament ka, makikita mo siya. Doon sa pag-alay ni Abraham kay Isaac, makikita mo si Jesus. Doon sa paglabas ng mga Israelites sa Egypt, makikita mo si Jesus, si Mana, araw-araw bumabagsak. Jesus, the bread of life, yung sumusunod sa kanila. Yung bato na pinagkukuhanan nila ng tubig. The rock na sumusunod sa kanila. Oh, hallelujah. It's the Christ. Next, kaya nagmamadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Na makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila, tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Alam mo, isang indication na talaga nagkakaroon ka ng revelation kay Jesus, nako-condemn ka. Tinitingnan ka ng mga tao na, uy, yan ba talaga? Kilala ko yan eh. Ay, ba't pumunta si Jesus? Hindi yan pwedeng magkaroon ng Jesus. Chief tax collector, sama-sama ng ugali niyan. But for those na talagang nakaka-receive ng revelation ng Jesus, I don't care kung ano mang isipin ng mundo. Kasi natanggap mo ang pinakamahalaga. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo. Ito na yung sinasabi ko, mga kapatid ko. Tax collector to, chief pa to. Kung magugulang, ito yung pinakamagulang sa buong mundo. Nung panahon nila, yung mga tax collector, wala naman nag-audit dyan. Alam niyo ba yun? Pwede nilang dagdagan yung tax na ibibigay sa'yo at walang mag-audit sa kanila noon. Kaya sila masasama. Mukhang pera talaga. Talagang masasama ugali. Pero nung nakita yung kabutihang loob ni Jesus, nung nakita ko sino talaga sa Jesus, yung glory ni Jesus, Jesus didn't even say sa kanya, Zaccheo, magbago ka na ang buhay mo.
Zacchaeus, mayaya ka naman. Walang ganun. Dahil na-receive niya ang totoong Jesus Christ sa buhay niya, siya mismo, ang sabi niya, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Hallelujah! Totoong nagbabago ang mga taong totoong nakakakilala sa Panginoong Jesus. Walang lokohan. Hindi mo kailangang i-convince, magbabago yan. Ipakilala mo si Jesus, pakita mo yung goodness ng God, kabutihan ng Diyos, mga pangako ng God. Sabi ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambayanang ito. Hallelujah. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Magpahanap ka lang. Tama? Huwag kang makipagtaguan sa Panginoong Jesus. Hinahanap ka niya eh. Anong kailangan? Ano nakakita natin dyan sa story ni Zacchaeus? Have the desire to know Him. Whenever we come here in church, do you really have the desire to encounter God? To encounter Jesus? Do you have that kind of desire? Di halata. Whenever you hear messages, preaching, are you excited to know? Madagdagan yung knowledge mo about Jesus, revelation about Jesus? Because in any situation, you need to have a revelation about Christ and how it relates to your life. Sa bawat sitwasyon ng buhay mo, kailangan mo ng pera? Kailangan mo ng provision? Kailangan magkaroon ka ng revelation na kung si Jesus nabigay ng Diyos sa'yo, anong hindi niya kayang ibigay sa'yo? Na ang Panginoong Jesus, naparami niya ang 5 tinapay at 2 isda. Na ang Panginoong Jesus, inutusan si Pedro na mamingwit ng isda, may pangbayad lang ng buwis. That whenever there's a need, never ka nakakita na si Jesus nagtaranta at walang magawa. You should have that kind of revelation in your life. May sakit ka, may sakit yung pamilya mo, whatever, may sakit sa'yo. You should have a revelation that by His stripes, you are healed. Gusto mong maging righteous? Lumakad ng tama sa Diyos? Kailangan mong magkaroon ng revelation na si Jesus hindi nagkasala. Pero ginawa siyang kasalanan para sa iyo. Para maging righteous ka sa paningin ng Diyos. Kailangan meron kang ganyang revelation. Kasi kung wala, akala mo, isang sablay mo lang, disqualified ka na agad. Tama, mali? But if you have a revelation that your righteousness is a gift of God through Christ Jesus, through your faith in Jesus, bukod sa di ka na makakatanggap ng condemnation, sabi sa Romans 8:1, magkakaroon ka pa ng power to walk in the path of righteousness that God has prepared for you. To do in Christ Jesus, Ephesians 2:10. May pinrepare ang Diyos sa atin na good works na kailangan natin gawin. Through Christ Jesus din. Kaya marami talagang Christians na nagsisimba, o matagal ng Christian, ang dali lang hindi magsimba. Ang dali lang hindi sumunod. Madali lang maging suwail. Ang dali lang maging sutil. Ang dali lang na, basta wala akong pakialam. Basta I know God loves me. Madali lang hindi sumunod. Why? Walang revelation about Christ. Kahit gaano karaming kaalaman ang malaman ng isang tao, without the revelation about Jesus ay wala ring significant changes sa buhay. Tandaan nyo yan. Example. Sino pa bang tatalo sa mga Pharisees at teachers of the law? Sa level ng knowledge, wala tayo sa kalingkingan ng mga yon. Alam niyo ba yun? Kabisado nila ang batas.
Kabisadong-kabisado nila. Sinong tatalo sa kanila? Ang tanong, katanggap-tanggap ba sila sa paningin ng Diyos? No. Sa tingin natin, yung mga teachers of the law, kabisado na yung Bible eh. Mga nag-aaral ng theology, the more na dumami alam sa theology, lalong napapalayo sa Diyos. Dami ko nang alam eh. Anong ginagawa ng mga maraming alam? Pumunta sa TikTok, naghahanap ng kadebate. Totoo. Dito ako para patunayang mali ka. O, 10 minutes ka, 10 minutes ako. Church, don't get me wrong. Law is good. Knowledge about God is good, very good. But without Jesus, it's just religious. Hey, ang dami mong alam, nagiging religyoso ka na lang. Kung wala talagang totoong revelation dyan. About Jesus and how it should relate to your life. Di ba? Ano pang pinagkaiba mo dun sa nagdiriwang ng Poong Nazareno tuwing January? Wala na. Di ba ang yabang-yabang natin mga Christian? Born again is not a religion. Ano sinasabi natin? But it is a relationship to the Lord Jesus. So how's your relationship to the Lord Jesus Christ? Hey, hindi ka interesado eh. Oh, how is your relationship, Panginoong Jesucristo? Sige nga, tanong mo yung sarili mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba interesado kay Jesus yan? Parang hindi. Kaya ka. Sabi mo, Lord si Jesus. Tinatawag mo Lord si Jesus. Tinatawag mo Master si Jesus. Pero wala kang desire to know Him. Wala kang desire to serve Him. Wala kang desire na magpakalalim sa Kanya. Deeper and deeper, I'm falling in love. Sarap kantahin. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Masarap yang kantahin pag totoo. Hallelujah! Wala namang uhusga sa'yo eh. Husga mo yung sarili mo. Tama? Ako, di ako mahilig manghusga ng tao. Totoo. Ay, hindi siya mataas mo na, hindi nag-worship. Hindi po ganun yun. Hindi ganun yun. Ay, taas tumalon, nag-worship yun ng gusto. Hindi rin ganun yun. Hindi mo alam yung puso, umiiyak na. Hindi mo alam yung puso, talagang basag na sa Panginoon. Oh, hallelujah. Sabi sa Hebrews 12:2, let us keep looking to Jesus. Ano sabi? Let us keep looking to Jesus. Let us keep looking to Jesus. Nagsasawa ka na ba tumingin kay Jesus? Hindi. Sabihin ko hindi. Bakit hindi? Kasi hindi ka naman talaga tumingin sa Kanya. Dahil ang totoong tumitingin kay Jesus, hindi magsasawa tumingin sa Kanya. Because you will see His beauty. You will see His majesty. You will see His goodness. You will see His love. You will see that He loves you so much. You are the apple of His eye. Sabi sa Bible yan. Kaya hindi totoong nakakasawa tumingin kay Jesus. Hindi ka lang talaga tumitingin sa Kanya. Totoo. Kaya kahit na anong encourage sa'yo ng tao, kahit si Joseph Prince Pan tumayo dito, hanggat wala ka naman talagang totoong desire na makilala siya, walang mangyayaring pagbabago sa buhay mo, bago ka talaga. Hindi totoo. Kahit na yung nag-preach dito, lumalabas na yung makikita mo yan. Alam mo yan, sabi ko hindi natin kailangan husgahan yung isa't isa. Alam mo, sa sarili mo yan. Alam mo sa sarili mo yan. Sabi ko, ako alam ko sarili ko. Hindi ako perpekto. Pero nagpapabago ako. Why? Kaya nga tayo Christian eh. Kasi nakakaya ka naman. Christian ka ng Christian eh. Pagdating sa pagkukondem sa ibang tao, yan kasi mga godless kayo, yan. Pinaparusahan na kayo ng Diyos. Mga walang Diyos. Wow, Christian.
How's your relationship kay Jesus? Ano nang pagkakakilala mo sa Panginoong Jesus? How is your life affecting others? Is the radiance of the Lord reflecting to your life? As long as your eyes are fixed to Jesus, tuloy-tuloy na makakalakad ka sa righteousness and sa power ng God. Tuloy-tuloy. Hindi tayo perfect, yes. We may fail kasi talaga namang nasa flesh tayo. Talagang mahina, minsan nadadarang, talagang minsan sumasablay, nagagalit, nagkakamali. Pero kung talagang na kay Jesus ka, bumabangon ka at bumabawi. Meron kang desire na talagang, Lord, sorry God, I love you, Lord. Masarap. Yung mga talagang totoong nakakakilala kay Lord, yung talagang sarap na sarap yan magsimba. Sarap na sarap yan mag-praise and worship. Sarap na sarap yan makinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin kailangan husgahan yung mga kapatiran natin. Pero makikita mo rin talaga. Makikita mo rin talaga na merong pagkukulang sa mga buhay nila. Ang panghihina o panlalamig ay hindi lang kawalan ng pananampalataya. Hindi lang to lack of faith. Yung mga kapatiran natin, ang mga kung nasaan na sila, minsan papakita, minsan hindi. Hindi lang to ko lack of faith. Kundi ito rin ay panlalabo ng vision sa revelation about Jesus. Kapag lumalabo na yung revelation mo kay Jesus, napakadali ng manlamig. Napakadali ng manghina. Habang lumalabo ang pagkakakilala mo sa Panginoon, humihina ka rin. Dati-rati, laman ng puso ko. Totoo. Dati kasi, love na love mo si Jesus. Question. Pastor, ibig sabihin ba, nakakalimot talaga yung revelation, nawawala din talaga. Nawawala ba yung revelation? Yung revelation hindi nawawala, pero yung vision ng lalabo. The revelation stays. But the one who accepts it and who sees it, ang totoo talaga na magbibigay sa atin ng victory bilang Christian, success bilang Christian, is the revelation about Jesus. The Bible is full of it. Hindi, Pastor, kasi kailangan kasi, sabi kasi, kalimutan na natin yung mga elementary teaching, mga ganyan, mga pambata lang yan. Oo, doon na ako. Sinabi ni Paul yun, na lumagpas-lagpas ka na sa mga elementary teaching, kapag nakatanggap ka na ng totoong revelation about Jesus. Ay, nako. Hindi, Pastor, kasi ako ngayon, ang pinagkakabalahan ko ngayon, end times, Pastor. Gusto ko malaman kung ano ba talaga, parating na ba si Lord? Pre-trib ba? Ito na bang nangyayari? Tribulation na ba to? Ano, Pastor? Maraming ganyan na maraming gustong malaman. Dami lang gustong malaman, lalo silang nawala. Sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Ano ibig sabihin nun? Sige nga, as the Holy Spirit, ano ibig sabihin nun, Jesus? That apart from me, you can do nothing. May nagagawa naman ako, nakapagtrabaho pa rin naman ako, nakakapagano pa rin naman ako. Apart from Jesus, you can do nothing. Kahit anong gawin mo dyan. Wrong believing leads to wrongdoing. Pag mali ang paniniwala mo, mali rin ang ipangmumuhay mo. Kung anong pagkakakilala mo sa Diyos, ayun ang ikikilos mo. Do you believe that? Whatever it is that you believe about God, ayan ang magre-reflect sa buhay mo. Now, what do you believe about God?
about Jesus. Because right believing that comes from the revelation produces right doing. Yung tamang paniniwala na galing sa Panginoon Diyos ang magbibigay talaga sa iyo ng tamang paggawa, pagkilos. Kaya kahit sabi mo, napakatagal mo ng Christian, pero kung mali naman ang pagkakakilala mo sa Diyos, naalala niyo yung example ni Pastor Nicky no Sunday? The parable of the talents. Sino po rito nandito no Sunday? May binigyan ng 5,000 gold, 2,000 gold, at 1,000 gold. Yung binigyan ng 5,000 gold, sabi niya immediately, agad-agad, pinangalakal niya yun. At nakakuha siya ng 5,000 more. Matthew 25. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Tingnan nyo, wala din yung kumita na ng 2,000 salaping ginto. Wala nang nakalagay dyan na kumilos din siya agad eh. Special talaga yung nakakuha ng 5,000 eh. Talagang agad-agad kumilos. Pero binless pa rin. Tama ba? Yung 2,000, dumoble. Ngayon, yung nangyari doon sa isa, ngunit tumanggap tayo sa 1,000 salaping ginto, ay humukay sa lupa, tinagong salaping ginto ng kanyang Panginoon. Bakit? Anong difference nilang tatlo? Nung 5,000, ni 2,000 at 1,000. Alam nyo kung anong difference? Iba-iba sila ng pagkakakilala sa Panginoon. Yung nakatanggap ng 5,000, kasi sabi doon sa verse, sa taas-taas, binigyan sila ayon sa kanilang kakayanan. Ibig sabihin dyan, ibibigay yan sa'yo ni Lord ayon sa iyong pagkakakilala sa Kanya. I can do all things through Christ who strengthens me. Ibibigay sa'yo ng Diyos yan. The more na marami kang alam, the more na marami kang pagkakakilala sa Kanya, the more na bibigay sa'yo. Sabi yan sa last verse, tama? Kung sino pang marami, ay siya ang bibigyan. At kung sino man daw yung wala, kahit yung kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. At kanino ibibigay? At ibibigay doon sa marami. Minsan sa yung marami, dumadami. Pero yung wala, yung kakaunting nasa kanya, kinukuha pa. Tingnan mo yung katabi mo. Meron ba yan o wala? Hindi ba? Seryoso. Tingnan mo na lang yung sarili mo. Asan ka doon sa 3? Andun ka ba sa 5,000 na napakarami? Binibigyan pa? Lord, unfair ka naman. Kinuha mo na nga yung isa, binigay mo pa sa may 10. Dapat mo na binigay sa may 4. Para naging 5 sa kanya, di ba? Hindi ganun si Lord. Kung sino pa yung marami, siya pa yung dinadagdagan ni Lord. Ngayon, question. Bakit si 1,000 guy, bakit niya ibinaon sa lupa? O, sabi sa verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, tingnan niyo to ha, ito yung reason niya kung bakit niya binaon Alam ko po, take note, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipatas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaani ninyo ang hindi nyo iniyasik. Natakot po ako kaya't ibinahon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Mali ang pagkakakilala niya sa master niya. Mali. Pag mali ang pagkakakilala mo sa Diyos, mali rin ang ikikilos mo. Anong sabi diyan? Tamad at masamang alipin. Tamad na, masama pa. Bakit naging masama? Bakit naging masama? Kasi tamad siya. Kaya naging masama dahil masama, iba yung tingin niya doon sa master niya. Sinutil na nga lang siya ng master niya. Alam mo pala na pumipitas ako ng hindi ko tarim Alam mo naman pala na ganyan ako E di sana, binahon ko mo na lang. Wrong believing. Kaya kung ngayon, kung mali pa rin ang pagkakakilala nyo sa Diyos,
Kanya nasasabihin ng Diyos sa inyo. Tamad at masamang alipin. Kunin nyo yung 1,000 sa kanya at ibigay kanino? Doon sa may 10. Dahil ang meron ay magkakaroon pa at bibigyan pa. Pero ang wala, ultimo yung kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa at ibibigay doon. So question, asan ka doon? Sa 3 yun. Hallelujah. Asan ka doon? Ano ka ba sa 5, sa 2, or sa 1? Mind you, binigay yun ng master according sa kakayanan nila. Matalino ang Diyos. Hallelujah. Sabi sa Proverbs, without revelation, the people perish. Ganyan yung nangyari doon sa may 1,000 na gold. Mali ang pagkakakilala niya doon sa master niya. Mali ang pagkakakilala niya. Totoo yan. Without revelation, the people perish. That's the sad reality na nangyayari sa loob ng church. Yung mga tao, come and go, magsisimba once, mag-worship once. Sa hirap ng problema, wala na naman. Sa daming pinagdadaanan, wala na naman. Why? No revelation. Yung mga dati na maiinit, na malalamig ngayon, why? Lumabo yung vision sa revelation. Why? Because if you keep your vision sa revelation na pinanghawakan mo, hindi ka manghihina, hindi ka titigil, hindi ka susuko. Because the revelation about Christ, galing po sa Ama yan. Alam niyo po ba yun? It is the Father's heart that He gave Jesus for us. It is the Father's very good plan to give Jesus sa ating lahat. Tama? May verse ba yan? John 3:16. Binigay si Jesus para sa ating lahat. Kaya nga for those who's desiring to know more about Jesus, the Father Himself ay nagbabagsak ng revelation about His Son. May verse ba yan? Yes, may verse yan. Sabi ni Simon Peter, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Have the desire, have the heart na talagang makilala si Jesus, na de-delight ang Ama dyan. Dahil pwedeng marami ka ng alam, pero wala pa ring significant changes sa buhay mo. Pwede yun? Pwede yun. Ang dami mo nang alam, pero wala nagbabago sa buhay mo, pwede yun. Eh di mas masakit yung walang alam. Eh yung marami ka nang alam, pwede pang wala nagbago sa buhay mo. Eh paano pa yung walang alam? Nga talaga. So pwede na marami kang alam, pero walang pagbabago sa buhay mo. Inulit ko hindi to para tingnan yung katabi mo. Sarili mo mismo. Ako, inaamin ko, marami pang binabago si Lord sa akin. Kayo rin, tanong nyo rin mga sarili nyo. Nagpapabago ba kayo? Until ma-reveal sa'yo ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Pag na-reveal na si Jesus sa'yo, makikita mo may totoong pagbabago sa buhay mo. Example again, para maniwala tayong lahat. Si Pablo, si Paul po is a Pharisee. Hindi po siya villain na talagang demonyo. Na talagang ako yung talagang tagapuksa ng mga Kristiyano. Hindi po ganun. Si Pablo, Pariseo. Pag sinabi mong Pariseo, religious, tama? Maka-Diyos. Pero walang significant change sa buhay niya. Naging religious lang. Sobrang religious nga eh. Sobrang zealous nga niya eh. Talagang to the point na siya yung tagapatay ng mga Kristiyano. Taga-approve. Sige, patayin yan. Sige, patayin yan. Ganon siya ka-passionate sa Diyos. Kaso walang pagbabago sa buhay. So pwede ka rin ganon. Marami ka lang alam pero wala nagbabago sa buhay mo. But until na-reveal si Jesus sa kanya on the road to Damascus. Tama? Binulag siya ng Panginoong Jesus para makakita. So until ma-reveal si Jesus sa'yo,
Nung na-reveal si Jesus kay Paul, grabing significant change nangyari sa buhay niya. Yung passion niya doon sa pagiging religious niya before, na divert sa paanong paraan, sa pagde-disciple na maging katulad ni Jesus. Alam niya eh. That is why we need discipleship. The Forge, very good movie. Tungkol saan yun? Discipleship. Kung napanood nyo na. Discipleship. Ano bang Great Commission natin? Go, therefore, and make what? Disciples. Matatas sa sinabi yon, disciple. Pag sinabi mo kasing disciple, is ginagawa mong katulad kung sino yung pinakapagda-disciple mo, tama? Christ-likeness. Ang gusto mong mangyari ng Diyos sa atin. Sabi sa Corinthians, we are being transformed glory to glory into His image. Ito yung gustong gawin ng Diyos sa atin. Sabi ni Jesus bago siya umalis, babalik ako sa Ama. Pero magagawa ninyo ang mga nagawa ko at higit pa. Meaning to say, Jesus is expecting. Ano yung na-expect niya sa atin? Maging katulad niya tayo. Hindi ako Diyos eh. Tingnan natin. That's why we need discipleship. Anong gagawin sa mga discipleship? We will teach the disciples revelation about who? About Jesus. Kita mo yung ano? Ito ang discipleship. Hindi mo pwede sabihin discipleship, pero pinag-uusapan nyo lang, ako mo sa business natin ngayon. Anong kakainin natin ngayon? Saan tayo inom mamaya? Hindi yung discipleship. Ang totoong discipleship, pinag-uusapan nyo, kinakain nyo, revelation about Jesus. You will share to them. Kaya ayan yung mandate ko sa youth ministry na 3. Ilan lang yung tao natin, ilan lang youth natin dito. Hindi kailangan na mag-commit sila sa inyo, pero kailangan lang ipakita nyo. Na mga youth leaders sa LCC, may totoong pagmamahal, concern, and care sa mga kabataan ng LCC. Pakita nyo yung Panginoong Jesus sa kanila. Share. Kahit sa mga ministering 3. Music, dance, saka. Ayun lang yan. Whenever you gather, share something. Hindi naman mahirap yun eh. Kasi during the week, magde-devotion ka naman eh. Share something. Share a revelation. Because this revelation will definitely change someone's life. Hindi lang yung random na verse na, ito magandang verse to, share ko to namin. Share ko to ha. Ito, nakita ko to kanina. Oh. Nakita ko to sa newsfeed ko kanina, mga kapatid. Walang problema kumuha ng revelation ng iba. Basta kainin mo muna. Namnamin mo muna. Para pumutok, magkaroon ka ng sariling revelation about it. Pwede yun. Hallelujah. In return, the Holy Spirit will teach the person on how to walk right with God. That's the time. Kaya tayo nakakalakad ng tama. Because the Holy Spirit na naglalakad sa atin. The Holy Spirit na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na mapagtagumpayan yung mga kasalanan. The Holy Spirit na nagpapaalala sa atin ng righteousness na tinanggap natin. Proseso po yan. It all starts with Jesus. Then, those persons na alam nang lumakad ng tama sa Diyos, those persons are the person na nagdi-delight to acquire more knowledge, to acquire more truths, more promises, more decrees, commands, law, and anything na mag-please sa Diyos. Nagkakaroon ka ng desire kasi may Holy Spirit ka na, tama?
Nung wala ka bang Holy Spirit, kahit na anong marinig mo, wala namang dating sa'yo eh. O bakit sa iba manghang-mangha na sa mga nare-receive nila? Yung mga nagtitiwala O ba't ikaw? para sa sarili, ang tawag ng Biblia doon, Totoo. fool. But those who walk in wisdom are kept safe. Hallelujah. Dahil yan totoong mga nakatagpo sa Panginoong Yesus, they want more. Tama? They want more. Nakaka-addict po kasi Panginoong Jesus. Revelation about Him. The promises about God. Doon na talaga, lumalalim na, nag-explore ka na, gusto mo pa malaman, you want to know more. Ngayon, nabubuksan ka na talaga sa mga ibang revelation. Nabubuksan ka na talaga ng mga laws, mga decrees ng God. Ay, ganito pala. Ay, ganito pala. Ay, ganito pala. Ay, dapat pala ganito. Yung galit ng Diyos, dahil tamat at tinalakawan mo siya, pinapaliwala mo. Doon Kasi yun. tingin mo ang Diyos mga pogin. Kaya nga sabi ko, walang problema sa law. It's very good. God gave it talaga para maging gabay. Pero subukan mo na, pipilitin mo na ma-fulfill ko muna yung 10. Ma-fulfill ko muna yung 10. Sabi, when you fail one, you fail all. God is expecting us. But when your desire is to know more about Jesus, the Holy Spirit is being activated. The Holy Spirit is now working in you. At hindi mo na mamalaya, hindi mo napapansin, lumalakad ka na ng tama. Hindi mo na mamalayan, hindi mo napapansin, na fulfill mo na lahat ng mga nire-require. Basahin mo nga Ano yung greatest commandment? Pangalawang greatest commandment. asking. Ano yung pangalawang greatest commandment ni Jesus? Make God's Love your principle neighbor as your, God as doesn't yourself. think our riches O doon pala, wag na tayo lumayo. Do you really love your neighbor? that is ours here to enjoy or pray. But ask wisdom and direction to God for Tama? proper handling. May genuine care ka ba talaga sa welfare ng mga ibang tao? Psalm 90 verse 12. Ano sabi niya? Hallelujah. Significant changes will become obvious to these people. Hey, doon pa lang lalabas yun talaga. Nagbago ka na eh. Sa bahay ninyo, nakikita ng mga nanay mo, ng nanay nyo, nagbago ka na. Iba na yung anak ko ah. Sa school nyo, iba na. Sa mga tropa mo, iba ka na. Lumalabas na for out of the overflow of the heart. Kumikilos na yung buhay mo. Ay, nako. Kaya hindi natin kailangan mangusga. Pero kaya mo ring malaman agad kung ang tao talaga ay may pagbabago na sa buhay. May natutunan po tayo ngayon. Hallelujah. Ano natutunan natin? Have the desire to know more about God, about Christ, about Jesus. Kung gusto mo, sino po talaga dito sa 2025 nagde-desire na gumanda yung lakad niya sa Panginoon Diyos? Sabi nung ano sa Hebrews 12:2 NLV version, fixing, keep your eyes fixed. Keeping your eyes fixed to Jesus. Ako ba nagsabi nun? Si Paul nagsabi nun. Inspired by the Holy Spirit. Alam niyo ba kung bakit? Hindi, pastor, kasi kailangan ito muna. 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 Baliktad kasi. Sa mundo, kailangan gawin mo muna lahat bago ka makalakad ng tama kay Lord eh. Kaya hirap na hirap ang maraming tao sumunod. Kasi feeling condemned eh. Ay, mali na naman ako. Baliktad kasi. Nilagay muna tayo kay Kristo. Ngayon, lumakad ka. Andun yung kapangyarihan eh. You will know it. So if you want your 2025, na ang lakad natin ay mas maging maganda kaysa ng 2024. Desire to know more about Jesus. Ito ang sabihin ko sa inyo. For those na talagang seseryosohin ito. Ikaw mismo sa sarili mo, you will see significant changes na mangyayari sa buhay mo. Conclusion. Ano man ang estado mo sa buhay, iparamdam at ipakita mo ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo.
nung nakilala mo ang Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Have the desire. Hindi mo pa plastikin yun. Sa workplace, sabi nga nagkaroon na siya ng desire na ipag-pray. Magkakaroon ka ng desire to do the good works that God has prepared for you to do. Ephesians 2:10. Kung hanggang ngayon, wala ka pa rin desire to do the good works that God has prepared for you to do, hindi ko sabihing mali yung ginagawa mo, pero i-correct mo yung lakad mo sa Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Born again ako, tinanggap ko na si Jesus. Tinanggap mo na nga si Jesus, but do you have revelation about Him? May desire ka ba na malaman at makilala siya ng malalim na kaparaanan? Kaya ka ganyan. Amen? So this 2025, dun sa may mga dinidisciple na dyan, ganun lang. Kilala naman natin mga sarili natin eh. Tayo mga tao, likas na matigas ang ulo natin. Tama? Likas na pasaway, likas na sutil. The more mong sabihin, the more hindi gagawin. Tama? Ganun tayo tao eh. Kaya nga sabi, cursed is the man who trusts in man. But blessed is he whose trust is in the Lord. Jeremiah 17. Hallelujah. Let's bow our head and let's all pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kapahayagan na binigay niyo po sa amin sa mga sandaling ito. I pray, O Lord, na bawat isa, Panginoon, nakapakinig ng iyong salta, na talagang nagdi-desire, Lord, na makakilala ang Panginoong Jesus, magkaroon ng revelation about Him. Lord, Panginoon, sabi mo, God, kayo mismo ang nagre-reveal neto. I pray, Panginoon, na bawat isa magkaroon ng tamang lakad sa Panginoong Jesus ngayong 2025, Lord, na makita ng mundo ang mga pagbabago sa aming buhay, that may we affect everything, Lord, that surrounds us. Marami pong salamat. I believe, Lord, na hindi lang dito natatapos, Panginoon. Hindi mo hahayaan, Panginoon, ang iyong bayan, ang iyong tupa, O Lord, ay nabubuhay lamang na parang baliwala ang Panginoong Jesus na tinanggap namin. Lord, may your power rest sa bawat isa na talaga, Panginoon, nagdi-desire na lumakad ng tama sa inyo. Marami pong salamat, O Diyos. Bless them, O God, with your Holy Spirit, your revelation, God. Magamit namin sa aming buhay sa pang-araw-araw. Marami pong salamat. To you be all the praise and glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah.